dito sa inyong mga demand, ano, 5 nga ito, nabasa namin yung 3 kanina. Yung pang-apat dito, recover the stolen wealth through immediate asset freezing, insurance recovery, and restitution of misused public funds, no? And then yung pang-5 nga ay itong pag-aayos nga sa ating budgeting system na, no? So dito tayo dito sa binabanggit ninyo na 3 buwan na magmula nung SONA, wala pa rin kaninyong accountability. Ano ba ang inyong kaisipan dito ngayon sa umiiral na prosesong pinagdadaanan, maging ng DOJ, ng Ombudsman o ICI sa pagtukoy sa mga accountable officers dito o officials? Dalawa po. Una, nababagalan po kami, no? Napakatindi po ng bagal ng proseso natin, no? At pangalawa po, na nakukulangan po kami doon sa transparency. Bagamat na ina-appreciate namin na ngayon po ay binuksan na ang ICI hearing sa pamamagitan ng pag-live stream nito, kami ay nagdidemand pa rin na dapat pati yung mga dokumento na sinusumite sa ICI ay ina-upload din para na sa ganon tayong mga mamamayan mismo nasusundan natin at napapag-aralan natin yung mga ebidensya, no, na pinapakita doon. So yun po yung unang punto, no? Pero pangalawa po, sa aming tingin, may mga bagay na pwede namang gawin ng gobyerno natin na mabilisan, pero nagtataka kami, bakit hindi ginagawa? No, katulad nga po ng pag-freeze ng mga assets na alam naman na natin ay involved dito. No? So baka sa aming tingin, mas mahalaga na ma-recover na at kasing halaga ng pag-hold natin nila sa account sa kanila, ay yung ma-recover natin yung ninakaw na pera sa bayan. Yung pag live streaming, mukhang yata, Joshua, kung nabasa mo yung balita, parang nagbago ng statement doon si Chairman Reyes. Sinasabi niya na hindi pa sure yun kasi meron pa daw silang guidelines. Yun nga po yung problema natin, no? Oo nga po. Yun nga po yung problema. Hindi nga natin pa maganda na in-announce nila noong una at ngayon para vacillate sila na may kailangan pa nila mag-set ng guidelines. But the thing is, the more na hindi ho nila ginagawang public ang mga hearings na ito, the more na mag-speculate ang maraming mga puwersa, no, maraming mga tao na gagamitin ng mga malevolent forces sa paligid natin para mag-sow ng mas malalim na mga diskontento at galit at baka humantong ito sa mga bagay na ayon sa aming agreement with the employers ay hindi namin naagrihan at yun yung kahit na anong forma ng extra-constitutional na solusyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!